Hindi agad tinatawag na santo ang isang taong banal. Kailangan itong mapatunayang totoo sa mata ng simbahan. Ngunit paano nga ba kinikilala ang isang tao bilang ganap na banal? May proseso, may pagsusuri, at higit sa lahat, may panalangin. Sa video na ito, tutuklasin natin ang mahaba, masusi at sagradong proseso ng kanonisasyon, ang opisyal na pagkilala ng simbahang Katolika sa isang taong itinuturing na tunay na santo ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang buong proseso kung paano kinikilala ng simbahan ang kabanalan ng isang tao, panoorin ang video hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ito para mas maraming Katoliko ang matututo at ma-inspire. Tara, tuklasin natin ang landas ng mga banal. Ang salitang kanonisasyon ay tumutukoy sa formal na proseso ng simbahang Katolika sa pagkilala na ang isang yumaong Kristiyano ay nasa langit at dapat kilalanin bilang santo. Hindi ito basta simpleng parangal o pagpaparangal, kundi isang dogmatikong deklarasyon ng simbahan na ang isang tao ay karapat-dapat sambitin sa panalangin ng mga mananampalataya at itanghal bilang huwaran ng kabanalan. Hindi lahat ng banal o mabubuting Kristiyano ay nagiging santo sa opisyal na paraan. Marami ang mamumuhay ng may malalim na pananampalataya ngunit hindi daraan sa proseso ng kanonisasyon. Ngunit para sa ilang piling kaluluwa, kinikilala ng simbahan na ang kanilang buhay, pagkamatay, at mga milagro ay patunay ng espesyal na biyaya at kabanalan na dapat ituro sa buong simbahan. Ang kanonisasyon ay bahagi ng tinatawag na magisterium o ang karapatang magturo ng simbahan. Kapag sinabi ng Papa na ang isang tao ay santo, ito ay hindi lamang opinyon kundi isang paninindigan ng buong simbahan. Itinuturo ito sa lahat ng Katoliko bilang isang turo na dapat tanggapin na may pananampalataya at pagpapahalaga. Sa pagsisimula ng proseso, ang isang individual ay binibigyan muna ng titulong lingkod ng Diyos. Ito ang unang hakbang matapos isumite ng isang diocesis ang kanyang buhay para suriin. Susunod, kung mapatunayang namuhay siya ng may kabayanihan sa pananampalataya, siya ay tatawaging kagalang-galang. Hindi sapat na banal lamang ang isang tao. Hinihingi rin ng simbahan ang ebidensya ng milagro, isang himala na hindi maipaliwanag ng siyensya ang kailangan upang mapunta siya sa susunod na antas bilang mapalad o beato. Isa pang hiwalay na milagro ang kailangan para siya'y ganap na maikanonisa bilang santo. Ang mga prosesong ito ay hindi minamadali. Umaabot ito ng mga taon, dekada, at kung minsan ay daan-daang taon. Ipinapakita nito ang kabigatan at sagradong kahalagahan ng proseso na hindi lamang ito pamantayan ng tao, kundi isang pagkilalang galing sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ang layunin ng kanonisasyon ay hindi upang purihin ang isang tao, kundi upang ipakita sa buong simbahan na posible ang kabanalan. Ang mga santo ay paalala na sa kabila ng kahinaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tayo ay mamuhay ng tapat, banal at kapakipakinabang para sa kaharian ng langit. Bago pa man umiral ang formal na proseso ng kanonisasyon, ang mga unang Kristiyano ay agad nang kumikilala sa mga martir bilang mga santo. Ang kanilang sakripisyo at katatagan sa gitna ng pag-uusig ay nagsilbing inspirasyon sa buong komunidad. Sa mga unang siglo ng simbahan, sapat nang mamatay para sa pananampalataya upang tawaging banal. Sa paglipas ng panahon, lalo na noong ika-4 na siglo, dumami ang bilang ng mga Kristiyanong hindi martir ngunit namuhay ng may pambihirang kabanalan. Dito nagsimulang bumuo ang simbahan ng mas masusing pag-aaral at pagkilatis sa mga nais kilalanin bilang santo.
Ang mga obispo noon ang nagsisimulang mag-endorso ng mga taong banal sa kani-kanilang dioceses. Noong ika-10 siglo, ang kapangyarihang magkanonisa ay inilaan na lamang sa Santo Papa. Ito ay upang mapanatili ang pagiging pare-pareho ng mga pamantayan at masiguro na ang lahat ng proseso ay masusi at pinag-aralan. Mula noon, ang kanonisasyon ay naging isang opisyal na gawaing sentral ng simbahang Katolika. Isa sa mga pinakaunang opisyal na kanonisasyon na isinagawa ng Papa ay ang kay San Ulrich ng Augsburg noong taon ng 973. Dito nagsimula ang tradisyon ng Vatican na mamuno sa imbestigasyon ng kabanalan ng isang tao, kasama na ang pagsusuri sa mga dokumento, testimonya at posibleng mga milagro. Sa pag-usbong ng panahon, mas naging organisado ang proseso. Naitatag ang tinatawag na Congregation for the Causes of Saints noong 1588 sa ilalim ni Pope Sixtus V. Ito ang opisyal na tanggapan ng Vatican na namamahala sa lahat ng aspeto ng beatification at canonization. Noong nakaraang siglo, ang proseso ay muling sinuri at pinasimple, lalong-lalo na sa panahon ni Papa Juan Pablo II. Sa kanyang pamumuno, maraming bagong santo ang naidagdag sa listahan, hindi dahil bumaba ang pamantayan, kundi dahil binigyang pansin ang mga banal na nabuhay sa iba't ibang panahon at kultura. Ang kasaysayan ng kanonisasyon ay patunay ng paglalakbay ng simbahan mula sa simpleng pagkilala sa mga martir patungo sa isang mas sistematikong pagkilatis ng kabanalan. Ito rin ay salamin ng pagnanais ng simbahang ipakita sa bawat henerasyon na ang kabanalan ay posible sa kahit anong panahon. Para sa simbahang Katolika, ang mga santo ay hindi lamang huwaran ng kabutihan, sila rin ay mga tagapamagitan. Ang kanilang buhay ay patunay na posible ang mabuhay ng tapat sa Diyos, at ang kanilang panalangin ay makapangyarihan dahil sila'y nasa piling na ng Panginoon. Sa pamamagitan nila, pinalalakas ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Ang simbahan ay naniniwala na ang Diyos lamang ang nagpapabanal, ngunit ginagampanan ng simbahan ang tungkulin nitong kilalanin kung sino ang tunay na nabuhay sa biyayang ito. Sa ganitong paraan, ang kanonisasyon ay isang pagkilala sa ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao, hindi pagluwalhati sa tao kundi sa Diyos na kumilos sa kanya. Isinasaalang-alang ng simbahan ang maraming aspeto sa proseso, ang katapatan sa pananampalataya, kabayanihan sa pagkilos, pagiging matatag sa gitna ng tukso, at bukas palad na paglingkod sa kapwa. Lahat ng ito ay mga palatandaan ng tunay na kabanalan na hindi maaaring itanggi. Ang mga milagro na bahagi ng proseso ay hindi simpleng mga kwento. Ito ay masusing iniimbestigahan ng siyentipiko at teolohiko. Kailangang walang natural na paliwanag ang isang paggaling o pangyayari, at ito'y may kaugnayan sa panalangin sa partikular na kandidato sa pagiging santo. Tanging ang Diyos lang ang makagagawa nito. May mga santo na kilala sa kanilang malalaking kontribusyon sa simbahan, gaya nina San Agustin o Santa Teresa ng Avila. Ngunit may mga santo rin na simple ang naging buhay, tulad ng batang martir na si Maria Goretti. Ipinapakita nito na hindi kailangan maging tanyag upang maging banal, kundi tapat. Sa pananaw ng pananampalataya, ang mga santo ay patunay na sa bawat panahon may tumutugon sa biyaya ng Diyos. Ang kanilang pagkakaroon ng iba't ibang personalidad, kultura, at antas ng pamumuhay ay sumasalamin sa katotohanang ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng uri ng tao. Ang mga itinuturing na santo ng simbahan ay nagsisilbing tanglaw sa ating espiritual na landas.
Habang tayo ay lumalakad sa hamon ng buhay, ang kanilang halimbawa ay parang ilaw na nagtuturo ng daan. Sa kanilang pamamagitan pinapalakas ang ating loob na kahit makasalanan tayo, may pag-asa tayong maging banal. Sa panahon ngayon kung saan marami ang nalilito, nanghihina at nawawalan ng pag-asa, ang mga kwento ng mga santo ay nagsisilbing inspirasyon at patunay na posible pa rin ang kabanalan. Ang kanilang buhay ay konkretong paalala na kahit sa gitna ng kahirapan at tukso, maari tayong manatiling tapat sa Diyos. Sa modernong mundo, mas kailangan nating makita ang liwanag ng mga tunay na huwaran. Sa gitna ng mga impluensyang makamundo, ang mga santo ay alternatibong modelo ng tagumpay, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kabutihan, sakripisyo at pananampalataya. Maraming kabataan ang nahuhulog sa kawalang direksyon dahil wala silang konkretong ehemplo ng buhay na makadiyos. Ngunit kapag ipinakilala natin sa kanila ang mga santo, lalo na ang mga kabataang naging banal, nagkakaroon sila ng inspirasyon na kayang isabuhay ang pananampalataya kahit sa murang edad. Ang pagkakaroon ng mga patron na santo ay nagbibigay rin ng personal na koneksyon sa bawat mananampalataya. Ang mga santo ng mga guro, ng mga may sakit, ng mga mahihirap, lahat ay nagsisilbing tagapamagitan na nagbibigay lakas at pag-asa sa bawat panalangin. Sa mga simbahan, eskwelahan, at komunidad, ang mga kwento ng mga santo ay ginagawang bahagi ng edukasyon sa pananampalataya. Ito'y nagbibigay direksyon sa buhay espiritual ng mga Katoliko, lalo na sa mga bata na natututo pa lamang ng mga aral ng Diyos. Bukod sa personal na inspirasyon, ang mga beatification at canonization events ay nagbibigay sigla sa buong simbahan. Ito'y nagbubuklod ng mga komunidad, nagpapalalim ng panalangin at nagpapakita ng buhay na pananampalataya ng simbahang Katolika sa buong mundo. Ang proseso ng kanonisasyon, kung titingnan natin sa kabuuan, ay hindi lamang tungkol sa isang individual na naging santo. Ito ay isang paanyaya sa buong simbahan, isang paalala na tayo rin ay tinatawag sa kabanalan. Lahat tayo ay may misyon, at sa biyaya ng Diyos, maaari rin tayong mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Ang kabanalan ay hindi para lamang sa mga perpekto, kundi para sa lahat ng pusong handang bumangon, magmahal, at sumunod sa Diyos. Ang mga santo ay hindi ipinanganak na walang pagkukulang, sila rin ay nadapa at nasaktan, ngunit hindi sila bumitaw sa pananampalataya. Sa bawat sakripisyo, panalangin, at lihim na kabutihan, napatunayan nila na ang tunay na milagro ay ang pananatiling tapat sa kabila ng lahat. Ang kanonisasyon ay paalala sa atin na bawat hakbang ng pananampalataya ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kung may aral mang dala ang buhay ng mga santo, ito ay ang paanyayang magtiwala, kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang plano ng Diyos. Hindi mo kailangang maging tanyag para maging banal. Sapat na ang maging bukas sa biyaya ng Diyos araw-araw. Ang langit ay para sa mga pusong handang magmahal, magtiis, at manalig. At kung sila'y naging santo, posible rin ito para sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito upang mas maunawaan ang proseso ng kanonisasyon at ang kahulugan ng pagiging isang santo, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon sa kanilang pananampalataya at mag-subscribe sa Buhay Sinag. Sama-sama nating tuklasin ang kabanalan at patuloy na maglakad sa liwanag ng Diyos dahil lahat tayo ay tinatawag na maging banal.